nakakabahala po mga reaksyon, talagang payat na daw po ang Pangulong Duterte at nangangamba si Madam Zimmerman dito. Ito, pagpakinggan po natin. Good afternoon, Ma'am Elizabeth. Yes, good Welcome to the afternoon. 30th Street. How are you today, Ma'am? I'm fine. I'm happy that I have seen him. And he's okay, but he's so fit. Skin and bones. Hindi tulad dito sa picture na ito. She's really that, you know. And I asked him, I want to eat the food. Sabi niya, ayaw daw ng food. Ayaw na. And pabalik-balik daw. Hindi ba siya nilulutuan ng mga Filipino food? No. No. So whatever lang. Yeah, then at least he said that he is no longer taking any meds. At least okay yan, no? He's healthy. Parang tingin ko ha, he's healthy, but as an old man, You never know. yeah, tulad mahina na maglakad, you know, yan na. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Boom! Yon guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. So ayan mga babayan, napakaganda ng video natin ngayon. Preview pa lang, napanood nyo na. Naku po, no? Tatay Digong, grabe ng payat. So ayon yan sa dating asawa niya na kanyang may bahay na napakaganda. So napanood nyo guys yung preview. Sana mapanood nyo yung full video. At para mapanood nyo kasi galing sa bibig ng dating asawa ng ating dating Pangulo na sa Tatay Digong. Siguro sa akin medyo pumayat na si Tatay Digong. Siyempre miss niya na yung mga apo niya. Miss niya na ang mga Pilipino. So patuloy pa rin tayong umaasa sa kanyang madali ang paglaya. No, siyempre stress na siya at yung mga Pilipino nandoon sa may dahig ay pinapauwi niya na. 'Di ba? Ang sigaw natin dati, bring him home. Sabi niya, you go home na. Yung sabi doon ni Tatay Digong, magsipag-uwian na kayo kasi alam ko napagod na rin kayo. At yung mga Pilipino diyan, sabi nila, hindi kami susuko Tatay Digong hanggang sa huli. Ganun po ang pagmamahal po ng mga kababayan natin diyan sa dahig kay Tatay Digong. Grabe, no? At yun na nga, syempre, pag napanood mo tong video na to, imagine mo na lang na si Tatay Digong ay pumayat na at ay mahilig lang daw matulog. 'Di ba? Nakakalungkot po sa atin 'yan. Pero sa kabila po ng lahat na 'yan mga babayan, huwag tayong susuko na manalangin at ay patuloy na umasa na si Tatay Digong ay makakamit niya yung hustisya sa ginawa sa kanya ng administrasyon ni BBM. My God. At ito mga babae, kwento ko sa inyo, may napanood ako ng Predict, no? Isa sa mga magagaling na manghuhula, Predict, no? Darating ang panahon ay babangon muli ang Duterte. Kasi talaga namang kita nyo naman yung mga anak ni Tatay Digong na ayon sa Predict na yan, ayon sa hula ay itong anak, yung anak ng Tatay Digong ay ipagpapatuloy yung mga magagandang hadikain na nagustuhan ng mga Pilipino kay Tatay Digong. Hindi pa huli ang lahat kasi malalakas at ay talagang nakita naman natin na kayang-kaya ng mga anak yung mga nagawa po ng kanilang tatay. At ayon po sa Predict na yan mga babayan, sa hula na yan, ay itong mga umapi sa pamilyang Duterte ay magbabayad po ng lubusan. Sila po ay talagang alam nyo na, ibig kong sabihin, yung talagang magbabayad po ang lahat ng gumawa ng kabulastugan or na talagang hindi karapat dapat na ginawa sa dating Pangulo na ang mithiin lang naman niya ay mapaganda ang Pilipinas. At kita nyo naman mga babayan, no, di ba? Inggit na inggit sila kay BP Sara sapagkat si BP Sara kahit saan magpunta ay pinagkaaguluhan ng mga Pilipino. Samantalang itong si Marcos Jr. kahit dumaan kung saan man parang dumaan lang na normal na tao. Yan po yung mga sila Claire, yan po sila asar na asar at selos na selos kay BP Sara. At dito sa video na to mga babayan, sana mapanood nyo po yung magsalita na si Senator Marcoleta na yung ano ba tong Okta research na to
Oo, ang sabi sa Okta Research ba yun, kung tama man ako, Okta Research, ang marami doon ng mga Pilipino ay umaayon po na maging kasapi po daw tayo ulit sa ICC. My God, hindi na kami naniniwala sa mga research nyo o yung mga survey nyo. Samantala nga dati, nag-survey kayo. Ang mga survey nyo, ganito, malakas. Si Senator Marcoleta, bagsak, o ba't nanalo? Tapos sila yung mga nanalo ng mga alyansa, hindi naman pumapasok survey, pero nananalo. O, di ba? Wala nang kwenta yung mga survey nyo na yan. Ibabalita nyo pa sa amin, sino pang gagaguhin nyo. Kundi yung mga naniniwala na lang sa inyo, yun ang mga gaguhin nyo. Hindi na kami naniniwala sa mga kahit anong mga survey pa, kahit ano pang mga live stream pa yan, mag-survey kayo, wala na. Dahil nung nakaraang eleksyon, yung mga survey nyo, puro mga kasinungalingan at ay wala sa hulog. Grabe. At dito sa video na to, pag mapapanood nyo po yung full video, at ay dyan, kasalita po si Senator Marcoleta, talagang sinapol talaga ang mga baguong. Alright, sapol, no? Baga parang sinikmuraan si BBM at ang mga kasamahan niya, Tambaloslos o sino man yung mga yan na sapol, no? Sapol kay pinakamagaling naming senador na si Senator Marcoleta. My God, yan, the best talaga. So ang ganda na tong video na to. So guys, so sana panoorin nyo yung full video at ay mapanood nyo pa yung full video kay Boss Reaction TVPH. So ganito mga babayan, sana mapanood nyo yung full video susunod na pagkatapos ko magsalita. At kung hindi ka namang busy, panoorin mo. Pagka busy ka na, at least na ikwento ko na sa inyo yung laman ng video ng napapanood nyo po ngayon. Shoutout sa mga kumare ko dyan, sa mga kumpare ko dyan, ng mga subscribers natin yan. Maraming salamat po sa mga nag-like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na sa amin ng mga Banateros. At na yan si Boss Reaction TVPH, PH Update, yung mga nire-reaction natin at napapanood nyo po sa channel ni Boy Sardinas. So ganito, i-play ko na mga babayan. Sana panoorin mo yung balita na update na bagong-bago pa lang na si Tatay Digong daw ay sobrang payat na. So mag-comment na lang po kayo diyan at ay support lang po tayo palagi sa ating dating pangulo na si Tatay Digong at umaasa tayo na may malaking pag-asa pa rin na may himala na tulong ng Panginoon. Alright, play mo na yun, boy. Boom, let's go. Nakakabahala po mga reaksyon, talagang payat na daw po ang Pangulong Duterte at nangangamba si Madam Zimmerman dito. Ito, pagpakinggan po natin. Good afternoon, Ma'am Elizabeth. Yes. good Welcome to the afternoon. 30th Street. How Yeah. are you today, Ma'am? I'm fine. I'm happy that I have seen him. And he's okay, but he's so fit. Skin and bones. Tulad sa picture na ito, she's really that, you know. And I asked him, I want to eat the food. Sabi niya, ayaw daw ng food. Ayaw na. And pabalik-balik daw. Hindi ba siya nilulutuan ng mga Filipino food? No. So whatever lang. Yeah, then at least he said that he is no longer taking any meds. At least okay yan, no? He's healthy. Parang tingin ko he's healthy, but as an old man, You never know. yeah, tulad mahina na maglakad, you know. Yan na. But how is he with the weather, Ma'am, lately? Kasi sobrang init ng weather lately. I told him, sabi ko, malamig. Sabi na may init naman. Sabi ko, malamig pa rin para sa akin. Sabi niya, sabi niya, kasi matanda ka na. Yun ang sabi. Pero mag-exercise naman si President. Hindi ko rin. Gusto lang niya mag-sleep. Gusto lang niya manood ng TV. Yan, after daw the TV, sleep na naman daw siya. Yun lang. Yun ang galing. At saka nagbabasa naman siya ng libro, Ma'am. Yeah. Mabasa din. Pero not so much. Gusto niya yung TV. She was asking about how is Davao, ganon. Okay ba daw si Basti sa kanyang kwan because he is the mas acting mayor, diba? So, sabi ko, okay naman. There's no problem. Sabi ko, when your grandson is also the vice mayor, sabi ko, then the other one is the congressman, the second district.
natuwa. And he also asked me, did the Hong Kong daw won? Sabi ko, yes. Most of them are from Hong Kong. Sabi ko ganun. Ayun, that's it. Ma'am, meron bang message si PRRD para sa mga kababayan natin? Yes. He said, you go home. You go home. Thank you for your support. Ako rin, nagpapasalamat din sa inyo for your support. I am here also for my support. Sabi niya, mahal ang pasahe. Umuwi ka na. Sabi ko, we will be here for as long as we are needed here. Sabi ko ganun sa kanya. But, yeah, sabi niya, you go home and thank you for your support. Yun ang sabi niya. Tapos, yun lang. Sabi niya, I am okay. Sabi niya, you tell them I am okay. Ma'am, pwede pakisabi kay PRRD na hanggang sa dulo nandito yung mga Filipino for Health. Kahit umulan, mag-snow, bumagyo, Yes, hindi I know. talaga kami aalis. You ma'am. are so amazing. Thank Yan you. talaga masabi ko sa inyo. You are so amazing. Thank you. Yung mga rallies ninyo, sometimes I cry. Yung bang, I could see your support, Yeah. the Filipino support all over talaga. Actually, ma'am, tomorrow, July 5 and July 19, meron pong another events na prepared as a call to action, Filipinos in Solidarity para kay PRRD po. Oh, thank you for that. Pero yun nga, sabi niya, wag na daw. He is okay, wag na daw. Sabi niya, you go home. Tell them to go home. Thank you, ma'am. Sabi niya, tagtanungan siya, meron po maraming tao doon sa labas, sabi ko sa kanya. Just to encourage him that he is not alone. Meron ba question sa inyo, iba? Yes, ma'am. Ma'am, nakakadagdag pressure po ba kami sa help ni PRRD? No. Hindi po kami umuwi. No, he is happy, but he doesn't want you to be You're bothered by not that. bothered, ma'am. We are not bothered, ma'am. It is our honor na ginagawa namin to kasi nag-sacrifice siya before. It is our bit as a Filipino right now. Thank you talaga, ma'am. Kasi po, ma'am, personally, wala po talaga akong pinapaligan na politics. In honor of my father, tas lalo pa si former President Singh. Para sa akin, mama, I do this for the country. Kasi, Ayos. ma'am, kasi respeto yun, ma'am. Dati siya presidente, nag-work hard for us. So this time, kami naman. Yes po. Mabuhay po. I am very much Kung thankful makita that niyo you na, ma'am, naiyak believe. kami. That you believe on him. Of course, I ma'am. believe on him also. Yes, ma'am. Actually, I told even when we are in court, that was long time ago. I said he is a good leader. That was the term that I said to the judge. He is a good leader, but there is something wrong. May flaw siya. So for 25 years we got married. I think yun ang nangyari pa sa amin na okay, I need rest also. Marami na ako nagkakasakit, I have already my operations, So, But Ma'am Elizabeth, on behalf of all the Filipinos all over the world, we love President Duterte and the entire Duterte family, ma'am. We love you, of course, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. thank Pwede ba pag dumating si Sandante, kunin namin ang kanyang reaksyon? Ano kanyang masasabi ukol doon sa survey ng Okta Research na walang kadala-dala? Nag-survey na naman at sinasabi, April 20 to 24 to, ha? isinagawa. Oo, ibig sabihin ay halos isang buwan bago mag-eleksyon. Pero inilabas nila ang resulta. Ngayon lang. Ayun. Isang araw lang. Di ba tatalakayin pa natin yan, napakatagal na pala niyan. Reaction TVPS nagbabalik. Reaction. Ayaw na pong talakayan ni Senator Senator Marcoleta pala. Itong patungkol dito sa ICC. Yung pagbalik ng Pilipinas sa ICC di umano, sabi ng Okta Research, talaga naman gusto pa ba nating bumalik sa ICC? Sabi ng Okta Research, tinanong daw niya ang buong Pilipinas at mas gusto daw ng mga Pilipino na maging miyembro ulit tayo ng ICC. Nabubuang na yata sila talaga yan, No, sinabi nila ayaw nila ng ICC, baka pagdating ng araw sila ay ma-ICC. Di ba mga reaksyon, baka hindi ICC ang mangyari sa kanila. Baka ICU, boy. Baka hindi ICC ang bumalik sa'yo. Pero yung mga reaksyon, ito, pakinggan po natin at
sama-sama po tayong mag-react dito sa mga napakainit na mga komentaryo at mga reaksyon ng ating napakalupit na senador, Senador Marcoleta, o hindi na siya congressman, Senador Rodante Marcoleta, ang future vice president natin, o di ba? Opo, pero Wala na sa panahon niya. Baka mamaya ma-mislead pa natin ang mga tao. Mukhang inilabas po ito May type dahil ito? mayroong pinag-aaralan ng Malacanang na kailangan ba natin bumalik sa ICC? Oo. Tapos inilabas ito. Oho. Sa Na mga para tweet, bagang kinukondisyon tayo, Sen. sangayon sa Okta Research Survey, ilan ba daw ang Ay pumapanig? lumilitaw na po na 57% ng mga Pilipino ang nagsabing pabor sila na bumalik tayo sa pagiging kasapi ng International Criminal Court o ng ICC. Ayan po, 37% ang ayaw. Tutol. Opo, at yung 6% naman ay wala pong masabi. No comment po sila. Ayan, Naniniwala pa ba kayo sa survey? Ayun ang sinabi namin nung tinilakay namin ito. Oho. Kasi bago nga ito mag-election at sa panahon na yan, nag-survey din sila tungkol sa mga mananalo. Di ba? At yung mananalo ay mali din Oho. Di ba? Kaya sabi natin. Ang huling survey niya, number 32 ako. Ayun nga ho. Paano kung paniniwalaan ngayon niya na, hindi, mawalang galang na sa kanila, Jen, Opo. Kung sa election hindi sila tumama, na kung tutuusin mo, sana ay mas malaki sana yung bahagda na maaaring tumama sila doon sapagkat maraming nagsasarvey. Diba? Maaaring magtulong-tulong na sila doon Pero sa ngayon, wala namang motivation sa tao para ipaliwanag niya yung ICC. Totoo yung acronym na ICC, sa tingin ko baka kalahati o higit sa kalahati, hindi alam pa ng ating mga kababayan. Pero alam niyo ba? Yun ang problema. Alam niyo ba, Sen, na doon sa kanilang awareness daw po ay 87% Ang alam. na mga Pilipino ang may kabatiran tungkol sa ICC. Nako! Yan na po sinasabi natin dyan mga kareaksyon, yung mga ganyang mga patutsyadang mga survey na yan. Yung mga survey po na yan, ako. Di ba survey nun hindi kasama si Marcoleta sa mananalong mga senador? Ano po ang nangyari? Ayan, panalo, number 5 pa ba siya? Mga kareaksyon, itong Okta na to, Okta, bayaran ka ba, Okta? Gusto po ba ninyong sumali tayo sa ICC? Di ba? Oo, ngayon, ito, tuloy natin ang mga kareaksyon, ha? Sa survey din na yun. Sa survey niyan. Pero nung ginawa pala yung survey, may paliwanag, Nelson. Ang problema, Oo. Sen, nung ginawa yung survey, ano ba si Jen yung isa-survey ko? Oo. Jen, sa survey tayo, ha? Oo. Ito ay tungkol sa ICC. Oho. Ano ba ng ICC? Ay, ano yan? Naglilitis na mga lumalabag sa katarungan. Pinaparusahan yan yung mga lumalabag sa karapatan ng mga tao. Oho. At yan ay talagang isinusulong ang pangkalahatang katarungan at karapatan. Ayun. Oo. Sa mga tweet, ibinida muna pala. Opo. At saka ngayon tinanong. Tapos sinanong, may kaalaman ka ba? Alam mo ba kung anong tungkol sa ICC? Walang ganun Ayun nga. Yun ay kabaligtaran ng tunay na hangarin ng isang survey. Oho. Yung isang survey, hindi ka nga magpapakita ng kahit anong Oho. ng kahit anong bias. Apo. Opo. Pati pag mumukha mo, kinakailangan maging neutral ka Kung kinakailangan magsuot ka na lang ng simple para hindi ka mahalata, gawin mo lahat, pati pagsasalita mo, para sa ganun maiwasan mo na meron kang kinakampihan. Oho. Ganun ang dapat ang survey. Kasi kailangan magpakaingat ka Ngayon, kung pinaliwanag, pinaburan muna, tsaka sila nagtanong, anong klaseng survey yun? Ayun. Di ba? Oho. So leading. Yes po. O di sana, nung election, ganitong ginawa nila. Bago sila nag-survey, mga kababayan, si Kong Marcoleta po, ibababa niya talagang kuryente. Yan sana, ganun sana. Tatanggalin niya yung 12% VAT. Oho. At lahat ng gumagamit ng 2,000 plus pababa, ay talagang ililibre na yan. Wawasakin niya yung corruption na yan. Oho. At yung mga farmers na yan, talagang yung interest nila, talagang hindi sila iiwanan yan sapagkat siya naging isang magsasaka. Oho. O, iboboto niya ba? O, palagay ko
Baka number 1 ako eh. Di ba? Oo nga, Kaya lang, ang tanong nila ganito, hindi kasama ang pangalan mo, Senator Marcoleta. Hindi kasama, tinanong nga nila ako eh. Ang sabi ko, Senator Marcoleta, gusto ko. Nandyan ba? Wala dito eh. Nandun sa Tarlac. O diba, katarataduan lang yung survey na yan. Tigilan nyo na yan, okta kayo mga... problema ni wala ata kayo sa pinagpilian eh. Ayun. Sa mga unang survey. 32 nga. Oo. Nako. Yun ang, paano mo paniniwalaan yan? Unang-una, sa nangyari sa buhay ko, talagang kahit ano pang gawin nila, hindi na nila ako mapapaniwala. Oo. Talagang mawalan ng galang sa kanila, ano? Talagang maring talagang magagaling sila lahat. Nasa inyo na po lahat ang katangian. Ngunit dahil po sa ginawa ninyo na panlilin lang sa mga Pilipino, at napatunayan naman po, ang Exhibit A, ako po. Opo. O ngayon, kung ako po ay magsasabi rito na kahit ako po ay tawasin ninyo, hindi na talaga ako maniniwala sa inyo. Ganun ho ba? Pasensyahan na po tayo. At kung kayo'y makakabawi sa mga susunod na panahon, Diyos na lamang po nakakaalam. Pero parang mahirapan sen kasi nung isang araw, tinanong namin sa ating palatuntunan sa ganang mamamayan yan. O diba, kahit tawasin nyo pa kami, Okta Research, hindi kami maniniwala sa mga katarataduan ninyo. Magkano ba, Okta? Magkano? Tanong lang, magkano? Yan ang malaking katanungan, magkano? Kayo po ba mga kareaksyon, naniniwala po ba kayo na ang Okta Research ay bayaran? Hindi ko sinasabing bayaran ng Okta Research ha. Nagtatanong lang kami na bayaran ba kayo mga... Bahagi po ng ating Vox Populi. 0%. Oo. Tama ba, Nelson? Yun naniniwala. Hindi ako nagtataka. Oh, 0 po ang nagsabing Naniniwala. gusto nating bumabalik. Yan ang Babalik sinasabi tayo. ko, sapagkat nawalan na rin sila ng tiwala eh. Oo. Di ba? Yes. At lalo na, huli-huli, matagal na palang survey yan. Ipipilit na ngayon na ilabas ngayon sapagkat gusto lang nilang apuyuhin, halimbawa, yung naisin ng kung sino man na bumalik tayo sa ICC. Halatang-halata na naman eh. Nako. Hindi ganun eh. Ay. Mind conditioning po ang tawag dyan. Mind conditioning mga tao na to. Ayaw na. Anong ICC? Ano yan? Ano yan? Gusto bumalik tayo sa ICC? Anyway, Sen. Hindi, yan siguro, yan na lang natin. Rekomenda natin sa Okta. po. Opo. Kung po pwede po naman, hindi pa naman po huli ang lahat, may magagawa po kayo para i-reforma nyo yung sarili nyo. Pero mag-survey na lamang po kayo, halimbawa, ganito. Ano po yung pinakamasarap na bagoong? Yung munamon na ginagawa sa Urdaneta, Pangasinan? Yan, oh. O yung padas na bagoong na ginagawa sa La Union? Yung mga Ayan, ganun po. opo, nako. Baka po magtagumpay kayo riyan at malay po natin, makabawi po kayo. O kaya yung isama yun, bagoong balayan sa Batangas. Balayan Batangas. Oh, Lahat yan. ng uri ng bagoong, pag i-compete natin at tanungin natin ang mga kababayan natin, alin ang mas nagugustuhan nila Ayan. sa mga uri ng bagoong na ginagawa sa ating bansa. At iba't ibang klase pa ng pagkain. Nagsimula lang ako sa bagoong Opo. sapagkat alam nyo naman na malapit sa puso ko yung bagoong. Ay, opo naman. Totoo naman. Nakakapit na sa mahirap kasi yung bagoong dyan eh. Baka makatulong pa yan para lalo mapaganda ang industriya ng pagbabagoong sa Pilipinas. Di ba? Oo. Oh. Para sa ganun, yung magbabagoong, yun ang palang napatunayan. Opo. Halimbawa, yung balayan sa Batangas talaga, ang kinatigan. Opo. O baka maging isang na lang, bagoong na lang tayo, balayan na lang. O kaya, Isang bago. Ayoko. Bao. munamon. Kaya doon po kayo magiging matagumpay. Opo. At sa palagay ko, kung hindi nyo hahaluan po ng... Sa bagong Pilipinas kasi tayo. hindi bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, kaya bagong sinasabi ni Senator Marcoleta. Pinaparinggan niya si si Bongbong Marcos, bagong Pilipinas. Sa may Ilocos, bagong Pilipinas. bias na kagaya ng ginagawa nyo ngayon, baka po makarecover po kayo. Yan. Nako. Yan sabi ni Kare, yun daw Tagalog ng Kamaro ay susuhong. Ano? Susuhong.
Susuhong. Sa Tagalog yun. Eh, para Sa mga maniwala kapatid, yung Kamaro, Kapampangan pala yun. Ito talagang Kamaro sa Kapampangan. Susuhong. Susuhong. Opo. Para maniwala kami ay Baka naman Bisaya yun. dapat matikman natin. Baka iba yung binabanggit niya. Sa Bisaya kasi, Sen, hindi kinakain ng Kamaro eh. Hindi kami sanay kumain. Sinasakyan. Hindi. Kamaro. Kamarong kotse. Kamaro yun, hindi Kamaro. Ay punta nga tayong Bisaya, hindi pala kinakain yun oh. Maraming Kamaro sa Bisaya. Pero sa Bisaya kasi, tama. Hindi, baka naman wala akong alam na. si Kare yan. Sigare. Kare, oh. Baka naman ibig sabihin tipaklong. Iba naman yun. Iba naman po yun, oh. Grasshopper yung... Iba yung tipaklong sa grasshopper. Oho. Oo, yung tipaklong itim yung grasshopper, kung minsan green. Green, at saka, oo. oo, Pero parehong tumatalon. Pero yung tipaklong itim talaga yun. Maniwala ka sa akin. Sana. Kung ano-ano na lang pinag-uusapan natin eh. Ano ba nangyari sa ating Vox Populi? Bagoong Pilipinas, naging Kamaro. Wala na. Ay, wala. Patapos na tayo din eh. Ano, ha? Wala tayong Vox Populi. Opo, sabi nung ating mga kabayan, nag-request, Jet, tumalakay na lang muna kahit pakikinig kami. sayang ang oras kapag nakisali pa kami dyan. Ano ha? Ay, nako. Isa pa. Kasi teka lang, nabalita kasi sa online news at mga aywan ko, wala pa naman sa pahayagan, Sen, ano ha? Ito pong sulat ng Presidential Communications Office. Lumabas na sa pahayagan. Alam mo yun na ba sa pangapahayagan? Ito na naman. Ito na naman mga kareaksyon. Ito na naman, pag-uusapan na naman natin ito. Ayun, no? At totoo, ayun sana natin talakayin ito, Sen, eh. Talakayin natin. Talakayin natin yan, mga walang yaya. Kasi ang pagkakaintindi natin, dapat ito po internal sa pagitan po ng Net25 at saka ng Presidential Communications Office. Sumulat po kasi sila sa atin hong Chief of Reporters na hinihiling na ang ating reporter sa Malacanang na si Ate Eden Suarez Santos ay mailipat daw po ng ibang beat assignment, Sen. Bakit daw? Sapagkat si Eden daw po ay meron yatang di umano ay mga paglabag sa protocol sapagkat nais niya yatang mag-ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang event. Kaya yun po ang ginamit nilang ground para sumulat daw po sa ating himpilan, Sen. Teka muna, yung protocol na yun ay dumaan sa public hearing. Wala Lahat ba ng mga pwedeng makisama sa isang kalipunan na reporter at kung saan sila dapat maistasyon, alam nila ipinaliwanag yung protocol na yun. Alam nila lahat. At pumayag lahat. Actually, wala namang dito tanong. Kundi ito'y parang mensahe na pinadadala sa lahat ng mga himpilan ng radyo, telebisyon at mga reporters na nagko-cover ng Malacanang, Sen. Oo, bakit naman, baka naman lumalabag na kayo sa press freedom pag ganyan. May ganun ba? Kung minsan kasi, may kinakailangang itanong talaga at hindi mo naman talaga mapipili yung oras. Lalo na yung pagkakataon, doon mo lang nakita halimbawa yung taong gusto mong tanungin. At talagang gusto mo namang itanong yun sapagkat bahagi ng tungkulin mo. Hinahabol mo talaga yung may mga ano yung reporter eh. May mga oras, may mga deadlines. At siguro, isa sa kanyang assignment ay kailangan nating magkaroon ng ganitong reaction mula sa taong ito. At ang deadline niya, yun ang panahon na nakita niya. Paano mo ipagbabawal yun? Parang may nilabas silang video, Sen, eh. Kung hindi ako nagkakama, ito ata yung event sa Tarlac, tama ba, Nelson? Na parang may papakita ba natin? Lalo ko nilabas din nila eh. Sa pagkatid na sinasabi mo, merong protocol na bawal ang ambush interview sa ating Pangulo? May ganun po na pakiusap sila na kung maaari, wala tayong ambush interview, maliban lang
gustuhin ng Pangulo na Oh, yun naman pala. mag-ipa-interview Bakit ayaw ba ng Pangulo na ma-interview siya? O sila lang ang gumagawa ng paraan? Oho. Baka naman ang Pangulo nakahanda namang magpa-interview. Sila lang. Yun nga yung sinasabi ko, yung protocol ba na yan pinag-aralan at yan ba'y sinang-ayunan ng lahat ng mga reporters na may kinalaman dyan? Parang yun ata kasi kanila request yun, Sen eh. Parang protocol, request basically. Unang-una ako, personal. Opo. Kung hihilingin nila si Eden Suarez Santos ay ilipat at alisin doon, paano natin gagawin yun? Si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Yun na nga po. Paano ko isa-substitute yan? Saan ako hahanap pa? Oho. Napakahirap namang kumuha ng reporter. Alam mo naman ang reporter natin, Ako, tahimik lang ako dito, tahimik lang ako ha. Wala akong kinalaman dyan, Claire Castro. Hello. Pwede makausap siya, no? Si Vice President Sara Duterte. Oh. Sabi mo si Reaction DPPH, yung kumpare niya. Inaanak ko yung anak niyang isa eh. Mare. Etong si Claire Castro, yung bobo. Tinawag mo ba bobo? Hindi siya bobo. Boba, hindi siya boba. Basta, hindi siya bobo. Yun na yun, alam na natin yun. Nagre-reklamo kay Eden Santos. Mare, si Eden Santos, ang nangyayari ngayon, talagang nagwawala itong PCO. Nagwawala si Claire Castro. Talagang galit na sila, naggangangawa. Ano bang mapapayo mo, Maring Sara? Ano may papayo mo? Wala kang may papayo. Dahil ang mga bobo, kahit payuhan mo, bobo pa rin, gano'n. Okay, bye, ingat ka. Sige, panalo ka na, President 2028, ako bahala. Pag sinabi ko. Okay, bye, love you. Wala na po akong kausap doon. Joke lang yun. Reaksyon, tahimik lang ako ha. Hindi ako kumikibo, bahala ka dyan ha, Taon na ang kanilang training dito. Hindi naman ganun kadali na basta ka na lang maglipat. Yes. Tsaka hindi ganun naman ang patakaran. Bakit naman ako? Kauna-una ang pagkakataong pumunta lang ako sa Senado para lang makita ko yung espasyong binigay sa akin para sa aking opisina. Dalawang bagay kasi ang ipinunta ko ron. Merong orientation dun sa Finance and Administration. Ipinakiusap nila sa araw na yon. Magkita lang kami noon at saka yung staff na pangunahing staff na nilinya nila, magkausap-usap kami at saka makita ko na yung aking opisina. Yun lamang, wala naman akong ipinuntang ibang bagay doon. Pinipilit akong hinahabol ako ng isang reporter. Oo nga. Talagang hinahabol ako. Sabi ko, sandali lang, sabi ko, aakyat kami. Pupunta kami doon sa 5th floor kasi gusto kong makita lang yung space. Pwede po ba akong pumanhik din? Maghintay ka na lang dito, sabi ko. Alam niya siguro na magkakahiwa-hiwalay na kami. Tinanong pa rin niya ako. So talagang mapilit. Ayoko talagang magpa-interview. Tsaka na lang sabi ko kasi pupunta lang, nagmamadali kami. Pero pinilit niya. Ano po bang masasabi niyo tungkol pa rin sa impeachment? Alam mo yung sinagot ko? Dahil nga nagmamadali ako, tsaka hindi naman ako talaga sasagot sa kanya. Ibigay mo na lang yan sa mga marurunong, sabi ko. Akalain mo, in-upload niya sa Inquirer naman yan. Inquirer. Ngayon nata, 1 milyon na yung views. Yun lang mga sinabi ko. Yun lang maikli sinabi ninyo. Ngayon, ibig ko sabi, kaya nga ayaw ko magpa-interview sa kanila eh. Nagagamit lang nila para lumaki yung views nila. Ang aking ipinangako sa sarili ko, pupunta lang ako doon sa network na nire-respeto ko. Yung network, nakasali ako doon. At doon gusto nila akong pakinggan, makinig sila sa network. Pero may kinalaman sa ambush. Ambush interview. Bakit doon hindi binabawal? Tilang hinabol niya ako eh. May statement po ang dito, mga opisyal ng Malacanang Press Corps. Ayan, Nagpadala sila ng liham sa PCO, Presidential Communications Office, upang ipahayag na tinututulan nila yung request na
papalit sa reporter. Member kasi, di ba, ng Malacanang Press member Corps. ng Malacanang Press. Ang sabi nila Ang Malacanang Press Corps na tulugan, pribadong grupo yan. Oo. Ito yung mga reporter na nagko-cover sa Malacanang. Ibig sabihin, pinroteksyonan ng Malacanang. Yes. Malacanang Press Corps. O, edi maganda. Tinututulan nila na dahil lang sa protocol breach ay ililipat mo ang isang reporter. Oo, ako, Batay sa kanila ay hindi po pwede na ang isang protocol ay maging dahilan para hindi magampanan ng isang reporter yung kanyang tungkulin, lalo na kung ito ay kaugnay na ng ano. Yun na nga sinasabi ko. Yun. Pagkakataon niya na yun eh. Kaya ako, sinasabi ko ngayon, ako personal lang naman din, ano? Hindi ko na kayo sinasangkot at ang ating programa. Opo. Ako personal ko lang. Opo. Eh, siya yung pinakamagaling nating reporter eh. Saan ako hahanap ng ipapalit sa kanya ng ganun-ganun kadali? Oho. Ano masasabi ko dyan? Ayan. Oh. Si Eli Saludar nga, 17 years na nag-cover ng Malacanang. Ano ha? Mawalang galang na sa ibang reporter natin. Ayan, ang sabi niya, meron talaga mga ganyan protocol, pero wala nakakapigil sa isang reporter. Tanong siya, Mr. President, ano masasabi niyo sa ganun? Minsan daw, may mga pagkakataon na ang Pangulo, kahit walang schedule na interview, sumasagot. Lumalapit sa mga reporter. Panahon ni FBR, panahon ni ERAP, panahon ni GMA, wala naka-schedule. Yun po ang ano Pero hindi daw po nagiging malaking issue sa kanila yon. Sapagkat sa Pangulo, ay okay naman pala yung ganun. Okay naman pala. Tsaka para bang akala mo binabantay nila pa. Baka mamaya ayaw pa nga ng Pangulo yung ginagawa nilang ganun. Ayun na nga po. Meron bang kasiguruhan na ang Pangulo sinabi sa kanila, ayaw ko ng ambush interview. Ambush interview. O kayo lang ang gumagawa niyan para magpasikat kayo. Sabi Na niya, akala mo, pinoprotection yun pa. Ba't mo hindi niya kailangan ng protection, magtatanong lang naman. ayun na nga po. Tsaka depende naman sa Pangulo kung ayaw sumagot di ba? Kung sasabi ng Pangulo ayaw, hindi naman niya papasinin Nagkakalokohan nga dyan minsan, di ba Nelson? Minsan tayo mga reporter, pero hindi naman to sa Malacanang. Hindi ka pinansin, in-snub ka, Biruan na lang natin yun Pero ibig sabihin, depende pa rin sa Kaya tao. naniniwala ako talagang magaling si ganon. Eden Santos Suarez. Oho. Pinangingilagan siguro. Oo, Di ba? Mukhang ganun nga ang sitwasyon sa Well, yun naman ang sabi ng iba. Mukhang baka daw nagiging tinik ata sa mga nandiyan sa Malacanang ang Ate Eden. Pero anyway, ang ating lang Talagang punto... magiging tinik, dahil matinik. Bayaan mo na yan, ang point lang natin dito, Sen, ang atin pong tanong dito, ang atin pong gusto iparating sa kanila, ang akala kasi natin, internal ito, sa pagitan po ng PCO at saka ng net, ng news. Dapat talaga internal yan. Kaya lang, mga bobo nga. Bakit nila inilabas sa media na ayaw nila si Eden Santos? Para masabi lang na sa buong Pilipinas na si Eden Santos ay matigas ang ulo. Hindi sumusunod sa protocol. Ganon, Claire. Diba, ganon ang gusto nilang ipalapalabasin yan. Na si Eden Santos ay isang pasaway, suwail. Hindi nyo lang kaya ang power niya, aminin nyo na. Pero ang problema, nilabas kasi nila sa news Yun ang mali nila. Yun, Kaya Sila ang wala sa protocol. Oo. Di ba? Yun. Yun po ang naging nangyari doon. Kasi kung hindi naman po nila nilabas sa mga news po ito, hindi naman sana natin i-discuss. Kasi nga, alam natin, internal sa pagitan po ng Malacanang, na PCO, at saka ng Net25 News, ang usaping ito. Sa akin naman, yung ganito mga usapin, hindi to kailanman magiging internal Yun na nga. Dahil may kasangkot ding press corps puro reporter. Mapipigilan mo ba lahat niya na... Hindi, ang point lang ata doon, hindi naman ata nila pinaalam din sa press corps, Malacanang press corps, na sumulat sila sa Net25. Malalaman at malalaman yun. Well, yun Kaya nga po. sila naging reporter. Yan, nandyan na yan. Ang problema yan, Jen, halimbawa, pinalitan mo, di ba? Oo. Sigurado ka ba na baka man yung ipalit dyan mas maraming tinik. Plano ata ako yata. Saka parang parang wala sa hulog yung ganun
Bakit? Ba't ka namimili, di ba? Ano bang problema? Yun na nga po. Di ba? Aha. Kapag pinadala natin ang isang reporter natin, andun ang tiwala natin. Aha. Bakit kayo ang magsasabi na palitan namin? Ayan. Di ba kami? Dapat yung nagpadala, yun ang merong discretion na palitan kung saan na siya gustong ilagay. Yan. Hindi kayo ang magpapalit. Totoo. Kahit suggestion lang, parang hindi tama. Hindi. Unethical ang tawag doon. Senator Marcoleta, unethical. Walang delikadesa. Mga pakialamero. Takot pag walang kodigo si Bongbong Marcos, hindi siya marunong sumagot. Gagawin natin. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.